galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit aliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out,
whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Folido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR department tulad na lang ng learning at recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang umaga po. Ay, Thursday na. Ikalima na po tayo sa buwan ng Pebrero. It's February 5, 2026 mga kaibigan. Muli po samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga tuloy-tuloy na public service. Bigyang daan po natin maya-maya. Punta tayo dyan po sa Napico, Manggahan, Pasig City. Punta tayo ng Pasig. Meron po tayo isang kababayan lumalapit po dito po sa Operation Tulong. Sigapin nating matugunan yung kanya pong idudulog dito po sa ating programa. Kaya standby lang sa isa nating senior. 67 years old.
Pero syempre mga kaibigan, tayo po tuloy-tuloy na. Meron pong kanina pagising ko, lamig Humahataw ang lamig. Sabi nga, no, yan po'y dala ng simoy ng amihan. Sa maraming lugar po sa ating bansa, naranasan po yan, lalo na po sa Luzon. No? Imagine mo yung pinakamataas na temperatura na naitala, pinakamalamig. Oo, dapat pinakamababa. Oo, pinakamalamig na temperature naitala sa Baguio City. Oo, malamig na panahon dahil po amihan, ramdam na ramdam sa malaking bahagi po ng Luzon. Oo, 12.8 degrees Celsius. And then of course, 17.9 degrees Celsius naman dyan daw po sa Basco, Batanes. O, di ba? Pero syempre nagbababala ang pag-asa, asahan natin, no? Ang epekto ng amihan na nagdudulot ng malamig na hangin hanggang sa pagtatapos ng Pebrero. Ingat-ingat doon sa may mga sipon-sipon, mga sipunin, mga allergy, nadala po ng malamig na panahon. Ako yun. Ingat-ingat po daw, ha? Sabi ng pag-asa at nang sa ganun makaiwas po sa sakit. Oo, dahil nga po sa panahon natin ngayon. Oo, habang alam natin may bagyong Basyang tayo, lumakas at naging tropical storm na po ang bagyong Basyang. Yan po'y kagabi. Kaya meron pong mga isinailalim sa signal number 2, 7 lugar ang isinailalim sa signal number 2. Oo, nakataas po dun sa mga mga kababayan natin. Ingat, southern portion ng Surigao del Norte, kabilang po ang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur po, ha. Ang dulong hilagang bahagi ng Davao Oriental, extreme northern portion. And then ganun din po Agusan del Norte, northern and eastern portions daw ng Agusan del Sur, southeastern portion ng Misamis Oriental at ang northeastern portion ng Bukidnon. Sabi ng pag-asa, ingat-ingat po. Oo, sapagkat nakataas naman ang signal number 1 sa central and southern portions ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Ganun din po sa Iloilo. And then of course, ang signal number 1 sa eastern portion ng Capiz, southeastern portion ng Antique, Dinagat Islands, nalalabing bahagi ng Surigao del Norte, Hilagang bahagi ng Davao Oriental, ganun din ang hilaga at central portions ng Davao de Oro. Number 1 din pala sila. Northern and central portions ng Davao del Norte, nalalabing bahagi ng Agusan del Sur, Camiguin, ang nalalabing bahagi ng Misamis Oriental. Ganun din po ang rest of northern and eastern portions ng Bukidnon, eastern portion ng Lanao del Norte. Puro mga Visayas, Mindanao, no? Northeastern portion ng Lanao del Sur, northern and central portion ng Misamis Occidental, at eastern portion ng Zamboanga del Norte. So, inaasahan po, yung sentro po ng bagyo, unang maglalandfall sa eastern Mindanao mamayang gabi o kaya po bukas daw ng madaling araw. And then tatahakin po ng Tropical Storm Basyang ang landmass o kalupaan po ng northeastern Mindanao at central and western Visayas bago daw po lalabas ng Sulusi sa Sabado po ng umaga, no? So asahan po yung mga bahagyang paglakas po dito pong bagyong Basyang habang nandito po sa atin. So kaya sa ating mga kababayan, ingat-ingat, mag-ingat po tayo, ha? Alam natin kanina, narinig natin may mga suspindido pong klase sa ilang lugar at dahil nga po yan sa mga pag-ulan na ibinunsod po ng Tropical Storm Basyang. So yan po yung ating panahon ngayon. Bagamat tayo po ay hindi parang inuulan, alam nyo na, tayo po ay nasa panahon pa rin naman po ng tag-ulan, Kaya ang ating pag-iingat dapat gawin po natin. Tuloy-tuloy na po tayo. Sandali lang, meron lamang pong report, Alamin natin, yun daw pong pahayag ng Malacanang na nakadepende sa ICI ang kapalaran nito, valid para daw po yan sa komisyon. Alamin natin, detalye babalita sa atin ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Valid naman para sa Independent Commission for Infrastructure ang pahayag ng palasyo na nakadepende sa komisyon yung kanilang magiging kapalaran. Ayon sa isang ICI official, tinatrabaho na nila yung isusumiteng report kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala pang kumpirmasyon kung may plano ang Independent Commission na hilingin sa Pangulo na magtalaga ng 2 bagong commissioner upang maipagpatuloy yung kanilang mga hearing. Sa kabila ng nakabimbing kapalaran,
siniguro nito na sisilipin pa rin nila sakaling may panibagong mga impormasyon na iaakyat sa komisyon kaugnay ng mga anomalya sa infrastruktura kagaya ng sa flood control. Hindi raw nila tatalikuran yung anumang ire-refer sa kanila bukod pa sa mga hawak na nilang kaso ngayon. Patuloy naman nating hinihingi yung pahayag ng ICI sa pagbasura ng Korte Suprema sa petisyong kumukwestiyon sa legalidad o legalidad ng komisyon. Sa ngayon, patuloy sa trabaho ang Independent Commission, bagamat hindi na maipagpatuloy pa yung pagsasagawa ng mga hearing na ang huli noon pang December 15 ng nakalipas na taon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricoport. Mga kaibigan, oras natin 24 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Babalik po tayo, standby lang. Mamaya ha, alamin natin yung agarang investigasyon daw sa muli talamak na land grabbing ha, sa mga lupang naipamigay na ng gobyerno sa mga magsasaka dyan sa Kapas, Tarlac. Naku, may direktiba na po dyan ang Department of Agrarian Reform. Standby lang, Val Gonzales. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones, NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Eucalypt Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Lipas ng alas 10 ng umaga, puntahan natin si RH5 Val Gonzales. Val! Tabayanan po natin ang report ni RH5 Val Gonzales doon po sa agarang investigasyon po daw na doon sa Talamak na land grabbing sa mga lupaing na ipamigay na po ng gobyerno sa mga magsasaka dyan po sa Kapas, Tarlac. So yung agarang investigasyon na yan iniutos na po ng Department of Agrarian Reform. Sa detalye niyan, RH5 Val Gonzales. Val, go ahead. May hindi kailanman kukonsintihin ng Department of Agrarian Reform ang anumang pang-aabuso sa mga umiiral na batas ng reformang agraryo. Ito ang iginiit ni DAR Secretary Conrado Estrella III kasunod ng aligasyon ng grupong UFAC o United Filipino Against Crime and Corruption na naililipat na sa pagmamay-ari ng isang kasalukuyang mambabatas sa Tarlac ang daang-daang hektaryang mga lupa sa Kapas. Ito ang mga lupang na ipamahagi na ng DAR sa mga magsasaka na benepisyaryo ng Agrarian Reform Program sa Special Order No. 67 na utos ni Secretary Estrella kay DAR Region 3 Director Eric Luna. Pinaiimbestigahan ang lahat ng detalye at katotohanan sa usapin kahit nangyari ang umano'y pangangamkam ng lupa bago pa ang kanyang termino. Binibigyan ni Kalihim Estrella ng 15 araw si Director Luna upang magsumite ng kompletong report at rekomendasyon na siyang gagamiting batayan sa pagsasampa ng kaso. Gate ni Estrella, seryosong paratang ito at direktang tinatamaan ang mismong diwa ng reformang agraryo. Batay sa report na nakarating sa DAR, aabot na sa mahigit 187 hektarya ang umano'y na ipangalan na sa pangalan ng isang o sa kumpanyang pagmamayari ng isang nakaupong kongresista sa lalawigan ng Tarlac. Sa report na 187 hektarya ay doon pa lamang sa bahagi ng Kapas, Tarlac at meron pa umanong talamak na land grabbing incidents sa bahagi naman ng Hacienda Luisita na naipamigay na rin sa mga magsasaka. Ako si Val Gonzales, DJ2 na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Uy, batiin nga pala natin ng Happy Fiesta mga taga Santa Maria, Bulacan. Aba, sa ano po ito, sa distrito, 6th District ng Bulacan, si Congressman Salvador Caador Pleito. Caador, Happy Fiesta. Ganon din po kay kay Ma'am Girlie Pleito. Ka-Girlie, ayan, Happy Fiesta po. Parang kapag ka nagpipiesta dyan sa Santa Maria, karaming pagkain dyan. Pati dun sa mga di ba ako nagkakamali? Meron dyan nasa kalsada, ang daming tindang mga kakanin. Di ba? Ang saya-saya ng fiesta dyan. Parang last year nandyan tayo. Last year ba yun? Di ba, Ate Malu? Ayan, alamin natin. Anyway, ang MMDA daw po at ang Malabon. Ayan, sa lahat po ng mga taga, again, Santa Maria, Bulacan, Happy Fiesta po sa inyong lahat. Ayan, MMDA at Malabon, LGU, nagsagawa daw po ng cleanup drive dyan sa Tonsuya. Alamin natin si General Manager Nicolas Torre at Chairman Attorney Armando Artes. Ayan, nandyan daw po. Kanina ba to? Alamin natin. Follow up, RH23, Edwin Duque. Kaya Edwin. May ongoing na may itong sinasagawang na clean-up drive ng Metro Manila Development Authority at mga Malabon LGUs. Kasama dito ang sentro at mga residente sa Barangay Tonsuya, Malabon para ito yung project na planting ng mobile materials recovery facility today. Ito yung tinungo ng MMDA kasama si General GM Torre at Chairman Artes ang dumating dito kanina pang alas 7:30 ng umaga. At matagal-tagal din sila na sumama doon sa clean-up drive. Mismong dahil nagkaroon din ng programa
ang para lalo sisipagin yung mga kababayan natin at umiwas na rin magtapon ng basura, eh meron ditong programa sa palit ng basura, sa palit bibigyan ng grocery. Depende kung ilang kilo, may kanya-kanyang limit. Kung marami ka rin may basura, grocery, mula sa MMDA. Pero bago yan, ay matagal na rin na sinis ng Senro ng Malabon itong lugar na ito itong from Aquino Bridge hanggang pinagsabugan na bridge na sakop na ng Lungos sa Malabon. Karamihan kasi basura dito no? Galing ng may nabutas, galing ng Caloocan. Pero itong mismong dito sa May Tansoya, araw-araw binabanda ito ng DNR at ng Senro. Pero kita mo araw-araw ding napupuno ng basura. Kaya mismong hindi na yung pumunta rito para ipagdiwanag yung mga batas, ano yung mga kaparusahan, at kung ano naman ang magiging resulta kapag naging nasipag at masinop sa pagtatapon at tamang pagtapon ng basura. Kaya programa ng Indonesia May, kasama rito si Mayor Jenny Sandoval, na maaga rin nagtutot ng basura, ay maipalam ng yung tamang disiplina para maging maliwalas, iwas sakit, at maraming mga paraan at bagay na pwedeng mangyari kapag malinis ang kapaligiran. So itong bahagi ng Sinamay, sinara ito para yung mga basurang mahakot ay agad may karga sa truck at lilinisin ito at maglalagay ng iba pang mga programa na maingganyo yung Presidente May na maging hendro sila sa sarili. Kanilang nakikita ngayon na dapat talagang maging malinis ang lugar na to dahil napakaraming kabataan na dapat maiwas sa mga sakit. Samantala itong bahagi ng North Luzon Expressway, kanina, itong tatis ito, ay maluwag naman, medyo sinisigid na traffic na rin bago magkatinawayan. At nadaanan din natin itong tulay, napasok lang sa Tamaria, Bulacan, kanina, kaya pala traffic misway. Punong-puno ng mga nagtitinda itong tulay ng Santa Maria sa pagitan ng Pugawe. Yan yung yan yung sinasabi ko na nakita natin. At parang nakita ko last year yan di ba? Kaya Edwin, daming pagkain. Ito yung pagkapusta ng La Purísima Trinidad. Ang distrito sa Santa Maria Bulacan, itong rito Hermano. Si Kong ba ang Hermano? Si Kong Ador ba? Ang Hermano ngayon? O si Hermana? Pati si Ka-Girly, ano? Oo. Kaya talaga naman kapag kapita ng La Purísima Trinidad, ang Santa Maria ay talagang nagdiriwang ng bonggang-bonggang kasahan. Alam mo yung kapag nasa probinsya ka pwede kang makikain kahit hindi ka kilala. Basta pumunta ka lang sa pagkainan ng nakalatas. Na siya ngayong lahat pwedeng kumain. Kahit hindi ka kilala, kaya pwede ka makikain. Ito yung makikain na kayo ni Charlie. Para libre tanghalian. Alam mo si Gawado ay nasa tindahan. Dahil yan yung kanilang amusement kapag ganito na tindahan. Diyan sila nakatutok sa tindahan. Kahapon, yung pinaka-parade, panguna rin sa parade at nakasama yung mga taga-anggad yung taga-anggad Bulacan, ang Dorsagaray, ang Santa Maria, ay nagkikita rin. Dahil na itong araw na kayo na pinaka-sentro ng tindahan. Kapag kita mo yung tulay, Bukawi ng Bulacan, hanggang sa mismong tindahan, punong-puno ng paninda, pagkain, yung kakanin, yung kakanin na talaga naman kapag nasa kalsada nakalatag yun, napakaraming kakanin, yan ay kaugalian na kapag ganito kapistahan yung galing ng Ubando, galing ng ibang lugar ng Bulacan na nagbibig sa kakanin, dito yan i-display sa kalsada. Itong mismo harap ng City Hall hanggang doon sa may simbahan ng La Purísima Trinidad. Okay. Kaya happy fiesta sa mga taga Santa Maria. Ay may panigurado, ang saya-saya na naman yan at busog ating mga kababayan. Lalo-lalo na ang kung Ador Plato pala at Ka-Girly, ang mga Hermano at Hermana punong abala din si Ma'am Lisa. Hi Ma'am Lisa, good morning. Maraming
lang tayo nakalatag sa kalsada, talagang tinutumbok ng mga kababayan natin sa lahat. Dahil yung special na chicharon, yan yung pinupuntahan lalo na ng mga ibang lugar na mura at siyempre bagong luto. Yan yung mga panahon na talagang nakalatag dito sa kalsada. Marami nang bilihin na kahit ang tulay. Ay huwag na kayo umasa ang mga katrantay ng mga Israel. Napakaraming tao, puno-puno itong tulay mula sa Bukawi hanggang doon sa may simbarang Latros Martínez at Israel. Pero ang kagustahan dito sa Santa Maria Bulacan, alas 23 dito kinagalan sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Happy Fiesta sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Yan, sabi ni Congressman Cadre Plato at ni Cagerdy Plato, ang mga hermano't hermana. Oras po natin, 39 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Sahoy!
bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. This Saturday on Scene Zone, #World Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Magsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 9 na minuto bago po mag-11 ng umaga. Dako na tayo sa ating pong pasyente ngayong umagang ito ng Huwebes. 3 taon na pong balo, no? Si Nanay Leticia Ramano Lubat, no? O Nanay Leti. Meron po siyang 8 anak, isa po doon ang tumutulong sa kanya at yung iba namang anak niya po may kanya-kanya na pong pamilya, no? At hindi din po sapat yung kinikita para makatulong po kay Nanay Leti. 2013 po nang maaksidente sa palengke si Nanay Leti ng FX, yung kanyang kanang paa, at nadala po sa ospital at doon po nakita kailangang putulin yung kanyang binti. So sa tulong po ng Senado, nabigyan po ng prosthetic legs si Nanay Leti. Pero pagkalipas po ng 12 taon, unti-unti ding lumuluwag ito kaya nahirapan po sa paglalakad. Nanay Leti, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Oo, Nanay Leti. Ilang taon ka na po ngayon? 67 na po, ng bagong taon po. 67. Tapos nung kayo po'y na-aksidente 2013, ilang taon kayo nun? 55 ba? 55. Ayan, bata-bata pa. Kaya, opo. Pero kinailangan pong putulin yung binti ninyo. Bakit hindi po kinaya sa operasyon? Hindi po, kasi mga buto na lang po ang naiwan po eh. Ayun. Tapos, nung putulin, nalagyan kayo ng prosthetic leg. Opo. Yung lang po, Anong parte? Kanang binti. Kanan po, ma'am. Oo. At simula po noon, so anong year nung kayo ay nag-prosthetic leg?
Mga 2 taon po, ma'am, bago Mm-mm. po ako nabigyan. Bago ka nabigyan. Oo, lumuluwag. Wala pong walang ibinigay sa inyo na tawag nito shop kung saan pwede po siyang i-repair kapag ka po ganyan na lumuluwag. Wala po. Wala nabanggit yung donor. Wala po, ma'am. Wala namang nabanggit. Oo. So, nung naibigay po yun ngayon, hindi nyo na po nagagamit? Tama po ba? Maluwag na po eh. Oo. So, mahirap na, no? Dati po, ma'am, nakakapagtingba po ako linggo-linggo. Mhm. Ngayon po, hinahinto na po kasi Opo. malalaglag na po yung paa ko po. Mm-mm. Kaya hindi nyo na po nagagamit. So, ngayon po ay naka-wheelchair? Wala nga po eh, ma'am eh. Wala po. Wala. So, kailangan nyo po, Paalam po na kailangan nyo po ng wheelchair, Nanay Leti? Kung po pwede po, kung paglalakad na kailangan, malayo. Oo, mas gusto niyo yung wheelchair kaysa yung kayo po ba'y nakasaklay? Ay, mas, kung may magbibigay po ng paa, mas maganda din po yung paa kasi at least kahit pamunta po ng COVID, hindi nakakatakot po. Oo. Pero in the meantime, na wala pa po yung prosthetic nyo dahil hindi na nga magamit, ay wala din kayong wheelchair na magamit. Wala po, ma'am. Yung upuan lang po yung inaano-ano ko sa kubita. Nakaupo po, tapos sinihila. Oo po. Tapos, kahit po kung halimbawa, yung 2 saklay, wala din kayong ganun para makalakad-lakad. Nabigyan po ako nun, ma'am. Kaya lang yung ilalim po na bumigay na po. Opo. So ngayon, una nating ilalapit. Meron tayong mga partner Rotarian, Nanay Leti, ha? Ilalapit natin Opo, yung ma'am. para sa prosthetic leg mo. So gusto mo pa rin na meron kang meron kang alternative magamit mo at masukatan ka ulit. Siguro pa-check natin yung iyong prosthetic leg kung meron pang magagawang paraan dyan or else tayo makikiusap na mabigyan ka ulit ng panibago. Yan. Ano po? Opo, ma'am. Opo. Ayun. Matutuwa ka ba pag Nanay Leti, ha? Opo, ma'am. Oo. Sige, Nanay, ganito po, lalapit tayo sa ating mga partner Rotarian kasi meron tayong mga partner na nakapagbibigay na nakakatulong po para magkaroon ng prosthetic leg, Nanay Leti. So kakailanganin Opo, ma'am. natin yung Opo. mga detalye mo, ha? Opo. Okay, mag-ready lang po kayo. But in the meantime, yung paglabas-labas nyo, so hindi nyo po nagagawa yun dahil nga wala din kayo wheelchair. Hindi po, ma'am, kahit dito sa pinto po. Hanggang dito lang po sa loob ng bahay. Bahay, patawag nito? Opo. Kung saan na pwedeng tawag nito, sumandal, para Opo. Opo. Ayun. So, pero kumusta naman kayo? Yun lang ang problema niyo. Wala man kayo high blood, wala kayong diabetes. Yung mata po, ma'am, yung mata yung pang lumalabo tapos nagluluha po. Hindi pa po kayo Tapos nagpa-check yung up? vitamin. Oo, nakapagpa-check. Malalaglag na po eh. Sige, ganito Kaya- na lang. Bibigyan ka namin ng ng wheelchair, ha, Nanay Leti. Okay? Opo, ma'am. Para Opo, ma'am. bibigyan ka ng wheelchair ng Rotary Club of ilapit natin ang ating partner, ang Makati F. Subel at ang The Opo, Church ma'am. of Jesus Christ, the Latter-day Saint, si Sir Emil Orencia. Po? So, hingi Opo, tayo ma'am. ng wheelchair muna and then ilalapit din natin sa kanila yung iyong prosthetic leg, ha? Opo, ma'am. Thank you po. Thank Oo, you. Salamat kasi po. papacheck pa yan yung inyong dati. Pag hindi na, susukatan din kayo. So medyo matagal ng konti yun, Opo. Kasi by schedule po yun. So yun po, yun ang pwede nating ilapit para dun sa ating mga partner na Leti, ha? Opo, ma'am. Ayun, masaya ka na, Nanay. Ay, salamat po. Salamat po, ma'am. Oo, pero yung gamot, meron kang high blood, tama ba? Nainom ka ng gamot?
May iniinom po ako ng gamot po, kaya lang hindi na po ako nakakabili. Wala akong pambili po eh. Ala, kasi nga yung mga anak ay may mga kanya-kanyang pamilya. Yung pong kapisan ninyo na anak, may ano din yan, may pamilya. Yung binata, kaya lang may estudyante po siyang tinutulungan, mga pamangkin. Oo ba? At siya yung kapisan mo lang sa bahay. Si tatay po ba nandyan pa? Si tatay? Matagal na po namatay po, magtatatlong taon na po. So ikaw kasama mo na lang talaga yung anak mong binata. Opo, ma'am. Oo, sige po para Dati po. Sige po. Dati, ma'am, yung buhay pa po siya lumapit po dyan ng humingi ng tulong noon po. Pati yung sa anak ko po noon. Oo. So, ngayon, wala na siya. So, ang karami... Wala na po eh. At least marami ka pang anak. Kahit pa paano may mga anak ka nakasama sa buhay. Ano po? Oo, pakibaba. So, okay. Nanay Letty? Opo, ma'am. Okay. So, ganito po. Para meron kang mapambili ng gamot, bigyan ka ni Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos, ha? Opo, ma'am. Oo. Ayan, sige. Salamat po. Salamat po, ma'am. Oo, pasalamatan mo si Senator. Nakikinig yun. Alam, may dagdagan yung iyong pambili ng gamot. Lito Lapid po. Pagpalain mo po siya ng Panginoon po. Oo. At bigyan ka rin ng Manila Travelers, no? Ng another 2,000 pesos pandagdag mo. At yan po ay sa pamagitan ng mga kuyang ng Mayor Lacaydeo Macalma. Ha? Opo, ma'am. Opo. O, di ba? So, meron ka salamat po sa busilak ng puso po nila po, ma'am. Oo. At doon sa mga, sila yung mga regular donor natin eh. Yan ang ating ibibigay sa iyo para nang sa ganun, makabili ka po kagad ng mga gamot mo, ha? Opo, ma'am. Okay, sige. Habang ating aasikasuhin yung para doon sa iyong prosthetic leg, ayan, at i-request na natin yung para sa iyong wheelchair. Okay, Nanay? Nanay Letty? Opo, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Masaya ka na. Sige, pasalamatan mo yung ating mga donor. Go ahead po. Maraming pong salamat po sa mga nagbigay po ng tulong po. Panginoon po ang bahala magbalik po sa kanila mga busilak ng puso po, Panginoon. Higit po sa lahat po, kayo po, ma'am, Miss May, binanuan po na sa pamamagitan mo po, nakadating po itong tulong po sa akin po, ma'am. Oo, at syempre sa ating mababait na donor. Again, maraming salamat, Senator Lito Lapid, Sir Supremo. Thank you. At syempre sa Manila Travelers, maraming salamat sa inyong mga kagandahang loob at na makatulong yan kay Nanay Letty. O, Nanay Letty, masaya ka na, ha? Be happy always. God bless you po, ma'am. God bless you po. God bless din po. Okay, mga kaibigan, Nanay Leticia, wala pong anuman. Thank you din, Nanay Leticia Ramano Lubat. Mula po sa Napico, Manggahan, Pasig City. O sige, maraming salamat sa ating mga donor. Sandali lang po, ha, sandali lang. Meron lamang tayong Flash Report. Flash Report! Yun daw pong pulis na manoy ng gahasa nagdala sa biktima na walang malay sa motel sa lungsod ng Maynila. Sumuko na saan? Alamin natin ang buong detalye niyan mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Muna si Pastor Joshua Sibilia Mendoza so arrest warrant ng Manila Regional Trial Court. Sa mismong inaasahan ng isang alias Ana ang gagahasa at pagdala sa kanya sa isang motel sa Maynila nang walang malaya. Ang PNP person Attorney Palmer Malyari nagpadala yung pampo ng sa National Investigation na si Attorney Isong Harmo. At pagkatapos na isinilbin sa National Capital Region Police Officer ay ang mga... Okay, Giselle, putol-putol lang. Pihit ng konti. Go ahead. May 30 minuto yung naging pagkasilbi ng warrant at na sumama
itong pulis sa mga ahente ng NBI at gayon din doon sa mga arresting. Nabanggit naman ng kanyang abogado ang pagsuko ng kanyang kliyente itong pulis ay hindi na handang makipagtulungan sa gumugulong na investigasyon. Una rito, inihain ng biktimang si alias Ana yung kaso doon sa National Police Commission sa isang biktima, pinagsamantalahan ng kailangan matapos mawala ng malay doon sa isang Okay. Putol-putol, Giselle. Usahan para magpatulong na makipag-ayos sa kanyang mister at sa kanyang ginala meron ilagay yung pulso na yung alsinedos sa kanyang dahilan kaya wala ng malaya. Nagpapatuloy pa yung isinasagawang press conference dito ng National Bureau of Investigation. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Ayan, medyo putol-putol lang yung report ni Giselle. But anyway, antabayanan po natin ang mga follow-up report ha. Kaugnay po ng balitang yan maya-maya lamang. Pansamantala po tayo magpapaalam. Susunod na po inabang yung drama love story. Ikaw lamang sa buhay ko. Muli, ako po si May Binauhan. At syempre para po sa DZRH, una pa rin sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Washing paste ko pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.